Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyong mga kagiliw. Ako si Lani, kasalukuyang nasa 55 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan namin ni Nanay Minda. Nang minsan kaming naligaw sa lugar ng mga magulang ni Tatay, sa San Joaquin, sa Iloilo. Taong 1986. Nasa 17 anyos ako nang pumunta kami ni Nanay sa lugar ng aking ama sa San Joaquin. Nakatira kami sa mismong syudad ng Iloilo, Sir Seth. Nasa edad 15 anyos ako nang umalis si Tatay. Taghirap kasi noon sa syudad, kung kaya't umuwi si Tatay sa lugar nila para maghanap ng mapagkakakitaan. Nung una, maayos pa dahil nagpapadala pa ito ng pera sa mga driver ng jeep at kinukuha lamang namin sa terminal. Pero makalipas ang 1 taon, wala na. Nisulat ay wala nang pinapadala. Kung kaya't nagtataka na si Nanay kung ano ang nangyari sa kanya noon. Naroroon na rin kasi ang isipin na meron ng ibang asawa si Tatay. At dahil maliit pa noon ang kapatid kong si Enzo, kung kaya't hindi ito maiiwan ni Nanay kina Lola. Bagong panganak lang kasi si Nanay sa kapatid ko nang umuwi si Tatay sa kanila. At nang magdadalawang taon na si Enzo, ay iniwan na ito ni Nanay kay Lola Bising at Lolo Opog. Ako na lamang ang dinala nito papuntang San Joaquin. Pagdating namin sa bayan nito, nagtanong-tanong si Nanay kung saan banda ang sakayan papunta sa lugar nila Tatay. Nakapunta na rin naman siya sa lugar noong bago pa lamang silang ikinasal ni Tatay noon. Pero 2 beses lamang yon. At hindi na niya ganon katanda ang lugar dahil may higit 1 dekada na din naman siyang hindi nakakapunta. At ako, sa edad na 15 anyos, ngayon lamang ako makakapunta sa lugar. Tanging si Lola at Lolo lamang kasi ang dumadalaw sa amin sa syudad. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng lugar at maging ang totoong pangalan ng aking Lolo at Lola. Magpasa hanggang ngayon kasi, ay batid kong naroroon pa rin ang aking ama at ang kanilang kamag-anakan. Mula sa bayan ay sumakay kami ng tricycle na mahigit kalahating oras patungo sa may sitio. Pagdating sa bukana nito, ay kailangan naming maglakad patawid ng mga palayan para marating ang komunidad na tinitira nila Papa. Nay, ba't ganito kalayo ang tirahan nila Tatay? Hindi ko nga rin alam, anak eh. Ang pagkakaalam ko, dahil sa hirap ng pamumuhay dito ang dahilan kung bakit naghanap ng trabaho ang tatay mo sa syudad. Pinalad na mo makapasok sa paggawaan ng Mickey na pinagtatrabahoan ko rin at doon nga kami nagkita at nagkamabutihan. Pagsasalaysay sa akin ni Nanay. Ang Mickey, Sir Seth, isang uri ng noodles na ginagawang pansit. Bumibili pa rin kami ng Mickey hanggang ngayon dahil masarap naman talaga. At yun na nga, nagsimula na kaming maglakad ni Nanay sa may patawid na mga palayan. Napakalawak na palayan yon na pagkatapos naming matawid, kagubatan na kaagad ang sumalubong sa amin. Takot man, pero kailangan naming maglakad sa daanang ito dahil ito lamang ang daan na natandaan ni Inay papunta sa lugar ni Tatay. Kung kaya't sinuong na namin ang kakahuyan, kahit paggabi na. May dala kaming flashlight at bago pa man kami pumasok sa kakahuyan, ay minarkahan ako ni Nanay ng krus gamit ang luya. Minarkahan niya ang aking noo, batok at pulso sa kamay. Pagkatapos ay nagsimula na kaming maglakad papasok doon. Hindi ako mapakali nun. Yun bang habang naglalakad kami, parang may mga matang nakatingin sa amin. Kapag lumingon naman ako,
Wala naman akong nakikita. Mag-ingat ka sa tinatapakan mo, Lani. Baka may ahas ha. Mahirap na. Opo, Nay. Bakit kasi sa lahat ng lugar dito pa talaga nakatira sila tatay, Nay, no? Reklamo ko habang naglalakad nun. Wala ka na magagawa, anak. Nandito na tayo kaya magpatuloy na lang. Imbis na magreklamo ka, tingnan mo na lamang ang dinadaanan mo. Wika ni Nanay. Kaya wala naman akong nagawa kundi ang manahimik na lamang at inintindi na ang aking nilalakaran. Nung una, wala naman akong nararamdaman na nakakatakot talaga sa lugar. Pero habang naglalakad kami, may napansin akong pares na mga mata. Hindi ko lubos malaman kung mata ba yun ng tao o mata lamang ng hayop. Kaya napahawak ako sa kamay ni Nanay. Dahan-dahan lang sa paglalakad, anak. Tingnan mo yung daan. Maya-maya pa, may narinig kami mga pagkalas ng dahon sa hindi kalayuan. Tila ba tumatakbo itong hayop at may humahabol dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Sabay na wika namin ni Nanay. Tumahimik naman ang daan nang magsalita kami. Pero unti-unti namang tumataas ang buhok ko sa tenga. Yun bang may nararamdaman kang hindi tama sa paligid? Pero kapag tiningnan mo, wala ka namang nakikita. Yun ang nararamdaman ko sa paligid nun. Napakadilim na sa kakahuyan na yon. Kung kaya't binuksan na namin ang flashlight. Pagkabukas ko dito ay nagulat pa ako kaagad sa nakita ko. Gawa ng merong tila ba palakang napakalaki na nakadapa sa harapan namin. Pero nang tinitigan ko ay hindi naman ito mukhang palaka. Parang tao. Parang babae na pagapang ko maglakad. Hindi kami nakagalaw ni Nanay nang makita namin yon. Ngumisi pa ito habang tinititigan kami. Nang walang ano-ano, may napakalaking ibon na bigla na lamang dumaan sa mismong itaas namin. Mabilisan nitong dinakot ang nilalang na humaharang sa daanan namin nun. Narinig pa namin ang paghiyaw nito na para bang nagpupumiglas. Bigla na lamang nawala yon kasama ng napakalaking ibon na tumangay. Ano yun ay? Tanong ko sa kanya habang mahigpit akong nakahawak sa mga kamay niya. Hindi ko din alam, anak. Bilisan na lang natin para mabilis tayo makalabas ng gubat. Sinunod ko si Nanay. Wala na akong pakialam kung ano ang maapakan ko. Ang mahalaga sa akin ay makalabas na sa lugar na yon at makarating na sa bahay nila tatay. Walang ano-ano. May narinig na naman kaming huni ng baboy. Hindi ko malaman kung bakit may baboy doon ganung kakahuyan yon. Hindi ko rin naman alam ang pag-iral ng baboy ramo sa ganung lugar. Siguro, dahil sa laki ako sa syudad, kaya ignorante ako pagdating sa mga ganitong nilalang. Tila ba palapit na sa amin ni Nanay ang tunog ng baboy nang may marinig kaming psst, psst, psst. Kaagad namang tumakbo ang baboy papalayo nang marinig nito ang pagsitsit. At walang ano-ano, isang pamilyar na pagtikhim ang aking narinig. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ng aking ama. Tay? Tay? Ikaw ba yan? Palo? Sigaw naman ni Nanay dito. Hanggang sa may nakasombrerong tao ang aming nakasalubong. Hindi nga ako nagkamali.
ang tao na aming nakita, si tatay. Tumakbo ako palapit dito at yumakap. Niyakap din ako nito pero tila ba may amoy si tatay noon na hindi ko maintindihan. Hindi naman yun gaanong mabahong nakakasulasok talaga sa pang-amoy pero parang may anghit eh. Mabuti naman at nakilala mo pa kami. Wika ni nanay sabay lapit kay tatay at yumakap na rin. Oo naman. Kahit kailan, hindi kayo nawala sa puso't isipan ko, Minda. Sagot ni tatay. Halina kayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Wika ng aking ama. Sabay akay sa amin ni nanay papunta sa kanilang bahay. Hindi ko masasabing isang kubo ang bahay ng aking lolo at lola. Gawa yun sa matibay na kahoy at tabla. Sa pagdating namin ay nagtataka ako dahil si lolo at lola ko ay para bang hindi man lamang tumanda sa loob ng 5 taon. Nang huli itong bumisita sa amin sa syudad. Pero ang amoy na hindi kaaya-aya ay mas lalong tumindi nang pumasok kami sa bakuran ng komunidad. At sa lugar na yon ay ang bahay nila tatay. Ang bahay nila ang natatanging nakakaangat sa lahat ng bahay na naroroon. Lumapit ako kina lolo at lola. Nagmanot tanda ng pagbibigay galang ko sa kanila. Nagliwanag ang kapaligiran. May mga sulong nagsinde sa harap ng bawat bahay na siyang pinagtataka ko naman. Nagsilabasan ang mga tao at muli, ang amoy na nakakasulasok sa ilong ay lalong lumakas. Kung kaya't napatakip na lamang ako nun. Kaagad naman kaming ipinakilala nila lolo at lola sa komunidad kung kaya't binati kami ng mga tao na naroroon. At ang iba naman na nasa likuran na bahagi ng komunidad, nagsialisan. Tila ba hindi sila interesado sa kung sino man ang pinakilala ni Lolo Opog. Takang-taka ko nang sabihin ni Lolo ang mga katagang asawa ng anak ko at apo ko ang mga panauhin na pumunta dito. Kaya inaasahan ko na wala ni isa sa inyong gagalaw sa kanila. Ang magkamaling gumalaw sa kanila, sa akin at sa anak ko kayo mananagot. Sumang-ayon ang iba, pero yung mga nasa likod ay hindi man lang sumagot. Pinapasok na kami ni lolo at lola sa loob ng bahay. Pagpasok namin, nawala ng amoy na malalakas o paminsan-minsan ay meron talagang samyo na hindi kaaya-aya. Pero wala naman kaming magawa. Naroroon na kami. Pumasok na si tatay at nagtanong kung kumain na ba kami. At siyempre, hindi pa. Niyaya na niya si nanay na pumunta sa kusina para magluto ng aming makakain. Sumunod naman ang aking ina. Habang ako naman ay kinausap nila lolo at lola kung kumusta na kami sa may syudad noon at paano ng buhay namin at ang bunso kong kapatid. Ikinuwento ko sa kung paano na ang nangyari sa amin at bakit namin pinuntahan si tatay. Nakita ko naman ang pagkahabag sa itsura ni lolo at ang awa nito sa sitwasyon namin noon. Akala ko, Lo, nag-asawa na ng iba si tatay. Ayoko pong mawalan kami ng ama. Mangiyak-ngiyak pa ako noon. Apo, kailanman, hindi mag-aasawa ng ibang tatay mo. Alam ko kung gaano niya kayo kamahal at kung paano niya ipinaglaban ng pamilya ninyo. Sadyang may mga bagay lamang talaga na hindi may paliwanag ang nangyari dito. Kung kaya't hindi nakauwi ang inyong ama. Pero magtiwala ka lang at makakauwi din ang tatay mo sa inyo. Makakasama niyo siyang muli. Hindi ko alam kung totoo ang sinabi niya sa akin o kung sinabi niya lamang yon para gumaan ang kalooban ko. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na ako ni tatay at sinabihan na pumunta na sa may kusina para makakain.
Tuwang-tuwa naman ako dahil pagkatapos ng buong araw na puro tubig lamang ang laman ng tiyan ko, ngayon ay makakakain na din sa wakas. Napapalakpak pa ako sa tuwa gawa ng inihaw na baboy ang ulam namin at napakaraming kanin. Napahawak ang aking ama sa aking ulo. Ginalaw-galaw ang buhok ko nun. Kumain ka ng marami na ka. Pasensya ka na at napabayaan ko kayo. May nangyari lang kasi ditong hindi ko inaasahan eh. Mahirap ipaliwanag nak. Basta uwi ako sa atin kapag maayos na lahat. Basta po naiintindihan ni Nanay Tay, wala pong problema. Sabi ko naman sa iyo, Palo, matalino yung anak mo. Hindi siya mahirap pakiusapan basta alam niyang importante. Hindi yan mangungulit. Dahil nakita kong maayos naman kay Nanay ang pananatili ni Tatay sa lugar, ay hindi na ako nagtanong pa ng marami. Itinutok ko na lamang ang wisyo ko sa pagkain at nagtataka ako kung bakit kaming tatlo lamang ang kumakain nun. Hinanap ko sina lolo at lola. Sabi naman nila ay tapos na sila at kumain na lamang kami ng madami. Alam nilang pagod at gutom kami ni Nanay. Alam mo, yun na yata ang pinakamaraming nakain ko sa buong buhay ko. Tinanong ko si Tatay kung anong klase ang inihaw nito. Napakasarap kasi at napakalasa. Sumagot ito ng karniyon ng baboy. Baboy ramo na nahuli niya umano kaninang tanghali sa pangaso. Sana Tay, makadala kami ng ganitong karne ng baboy no pagka-uwi namin sa syudad. Panigurado yan anak. Huhulihan kita ng malaking baboy ramo. Marami dyan sa gubat at sa bundok. Lumiwanag naman ang mukha ko nang sinabi yun ng aking ama. Tila ba nawala na kagad ang mga tampo ko sa kanya nang sinabi niya yon. Pagkatapos kumain ay inutusan na ako ni Nanay na maghugas na ng katawan doon lamang sa kusina kung saan siya naghuhugas. Hindi naman ako nagreklamo pa at nagsimula ng maghugas ng katawan. Kinabukasan, tinanghali na ako ng gising nun. Dahil sa pagod ng biyahe at paglalakad. Paglabas ko ng silid ay nakita ko silang apat na nag-uusap sa may bakuran. Lumapit na ako sa kanila. Kung kanina ay seryoso sila, pero nang nakita nila ako ay tila ba biglang iniba ni Nanay ang usapan. Nanahimik saglit sina lolo at lola. Ako naman na noon ay nakakaintindi ng may tama at mali. Kaya't sinabi ko na lamang sa kanila na sana sabihin na nila sa akin kung ano man ang kailangan kong malaman. Para naman hindi ako magmukhang eng-eng nun. At para makapaghanda ako kung kailangan kong maghanda. Nagkatinginan silang apat at ilang sandali pa. Nagsabi na si Lola na siya na ang magtatapat sa akin sa kung ano man ang nangyari. Niyaya niya na kaming lahat sa loob ng bahay. Pagpasok namin, kinausap ako ni Lola na sana huwag kumano silang husgahan sa kung ano man sila at ang kanilang pagkatao. Tumango ako, pahiwatig na hindi ko sila hinuhusgahan nun. At doon na si Lola nagsimulang magkwento. Ayon dito kay Lola, pinuno umano ng kung anong lahi si Lolo Opog. Nang tanungin ko kung anong lahi yon, hindi nagdalawang isip na magsalita si Lola na lahi ng mga aswang. Namilog at nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Hindi ako makapaniwala. Dali-dali namang sumagot si Mama na totoo umano ang sinabi ni Lola. Matagal na umanong alam ni Mama ito, kung kaya't hindi siya nagagalit kay Tatay. Alam kasi ni Mama ang responsibilidad ng aking ama sa lugar nila Lolo. Si Tatay po paano? Yung kinain natin na karne kagabi? Tanong ko dito.
Kami ang uri ng aswang na hindi kumakain ng karne ng tao, Apo. At kung kumain man kami nito, sinisigurado namin na galing yun sa masamang tao at hindi sa nararapat na manatili dito sa mundo. Sagot ni Lolo. Napatanong ako kay tatay noon kung aswang na ba ito. Ayon sa aking ama ay hindi pa umano. Hindi pa siya pinasahan ni Lolo. Pero kinakailangan ng aking ama na manatili sa lugar dahil nasa panganib umano yon. Meron umanong naghahasik ng lagim sa bayan at ang pinagbibintangan ay ang komunidad ni Lolo. Nagtawag pa umano ng pagtitipon kung may gumawa ba ng panggagabala na taga ron sa kanila pero wala umanong may umaamin. Kung kaya't pinuntahan ni tatay ang manggagamot na kaibigan niya. At doon ay sinabi nito na merong pamilya sa sityo nila na sumusuway sa kautusan ni Lolo. Ang problema, hindi nila malaman kung sino dahil magaling umano magtago kung kaya't. Ipinayo ng kaibigan nilang manggagamot na kung pwede ay doon na nga muna manatili si tatay nun. Dahil tanging siya lamang umano ang may kakayahan na makita ang kung ano ang tunay na budhi ng isang nilalang. Napatingin ako kay tatay. Hindi ko lubos maisip na may ganon itong kakayahan. At alam mo ba, Apo? Sa tingin ko ikaw din. Magaling kang sumuri ng paligid. Nababasa mo kung ano ang mangyayari. Kaya hindi malayo na ang kakayahan ng ama mo. Meron ka rin. Dahil nakikita ko ito sa aura mo. Napaisip naman ako sa mga bagay na nagpapahiwatig na meron nga akong kakayahan. Nakagaya ng sinabi ni Lolo. Hindi ko maipaliwanag pero nararamdaman ko at nangyari na mismo sa akin ang mga sinasabi nito. Dahil noon, nabanggit ko kay mama na hindi makakauwi si Papa dahil may mabigat itong responsibilidad na hinaharap sa ngayon. Binaliwala ko na lamang yun. Hindi ko naman kasi naisip na hindi naman talaga makakauwi si tatay. Pero ito na nga. Nandito kami ngayon para sunduin sana ito pero dahil sa may sitwasyon na kinasasadlakan ay tila ba uuwi na lamang kami ni nanay na hindi siya kasama. Nagpaalam si mama na uuwi kami bukas na bukas din. Gagawa na lamang umano siya ng paraan kung paano bubuhayin kaming dalawa at pag-aralin ako. Nalungkot naman ako sa isipin na hindi namin kasama si tatay sa pag-uwi pero naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon. Hindi na lamang ako umimik pa. Pero teka tay, di ba sabi mo huhulihan mo ako ng baboy ramo? Pagpapaalala ko dito. Napatawan na lamang sila lolo at lola. Walang problema yun na po. Napakadali lamang ang panghuli ng baboy ramo. Kung ganun lo, pwede ba akong manood kung paano niyo hulihin yung baboy ramo? Pumayag naman itong si Lolo sa gusto ko. Dalian na umano at mag-aalmusal na para makaalis na kami noon. Dadalhin ako sa bundok para makita ko ang tambayan ng tatay tuwing namimiss niya ako. Mabilis naman akong pumunta sa kusina at nagkusa ng kumuha ng pagkain. Nagtimpla ng kape. Naku Palo, kung naging lalaki ang anak mo, nako, masasabi kong meron kang junior. Nagtawanan na lamang sila nang sabihin yun ni Lola. Nagmadali akong kumain. Excited na ako na dadalhin ako ni Lolo sa pangangaso. Bago kami umalis ay may inihaplas sa akin si Lola na langis. Hindi ko alam kung anong klase ng langis yun pero meron itong amoy na hindi ko maintindihan. Tila ba maasim yon na malansa. Muntik pa nga ako masuka. Pero pinilit kong sikmurain ang amoy nun.
Pasensya na apo ha. Kailangan mong magkaroon ng ganitong amoy sa pagpunta sa bundok. Mahirap na. Mabuti na yung malaman nila na dito ka sa amin nakatira at protektado ka namin. Sumang-ayon naman ako noon. Dali-dali naman kaming umalis nila lolo at tatay. Habang naglalakad ay pinagitnaan ako ni lolo at tatay noon. Sa daan namin sa bundok ay may nadaanan kaming kubo. Sa labas nito ay may matanda na tila ba may binibilad na mga karne at mga balat na parang balat ng hayop na baboy. Kaya napaisip ako na siguro ay nangaso din ang taong yon. Pagdating namin sa tapat ng bakod nito, bigla itong humarap sa amin pero diretso itong tumingin sa akin sabay ngumisi. Aba, may maganda pala kayong kasama. Saan nyo naman yan kinuha pre? Upog? Tanong ito kay lolo. Anak ko yan mga ado. Sagot ni itay. Gustong matutong mga aso. Tuturuan namin ni tatay. Napawi ang pagngisi nito. Muling tumingin sa akin ng seryoso. Na para bang may ibig ipahiwatig ang mga titig niya. Tinitigan ko din ito ng diretsyo sa mga mata. Bigla itong umiwas ng paningin nun. Si lolo naman ay nakita kong lumingon sa akin sabay ngisi ng makahulugan. Sige pare Ado, daan lang kami. Wika nito at kagad na kaming dumiretso sa paglalakad. Pagdating namin sa bundok, kagad na kaming pumasok. Si tatay naman ay pinabitbit na sa akin ang basket na lalagyan namin ng mga prutas na madadaanan namin sa bundok na yon. Sa bukana pa lamang ng gubat, namanghana ako sa dami ng bunga ng kasoy. Napakaraming hinog na bunga. Pwedeng-pwede itong abutin lamang kung kaya't nakuha nito kaagad ang atensyon ko. Dali-dali akong nanguha ng mga bunga at tinulungan naman ako ni tatay at lolo. Pagkatapos ng kasoy ay sumunod naman ang bayabas at ang balimbing na kung tawagin sa amin, garangan. Napakasarap ng prutas na ito kapag nahinog. Napakatamis, kaya nawili ako sa pangunguha nun. Ilang sandali pa, nakita ko yung lalaki na nadaanan namin kanina na para bang nakasunod sa amin. Napahawak ako sa damit ni tatay. Anong nangyari anak? Tay, yung lalaki kanina na nadaanan natin, nakasunod sa atin, no? Sagot ko dito. Aba, may plano pa yatang taluhin tayo. Wika naman ni tatay kay lolo. Siguraduhin niya lang na kapag tinalo niya tayo hindi niya pagsisisihan. Kantiin na niya ang lahat. Huwag lang ang pamilya ko. Wika ni lolo. Patuloy na kaming naglakad hanggang sa makarating na kami sa pwesto kung saan nag-aabang si tatay ng mga baboy ramo. Madami kasi mga bungang kahoy na nahuhulog doon. Kadalasan ay mga bunga ng abokado at prutas na marang. Paboritong kainin ng mga baboy ramo kung kaya't dinarayo nilang lugar na yon. Pinasuot ni tatay sa akin ang jacket niya. Sinabihan akong maghintay lamang sa isang tabi at manood. Sinunod ko siya noon. Habang nag-aabang sa baboy ramo, ay nararamdaman ko pa rin na merong nagmamasid sa paligid. Sinabi ko yun kay tatay. Si lolo naman ay ginulugulo ang buko sabay sabing, nagmana ako sa kanilang dalawa sa lakas ng pakiramdam. Pero hayaan ko na lamang umano yon at hindi naman umano ito makakalapit. Hindi ko na lamang din ito pinagbigyan pansin. Hanggang sa ilang sandali pa, nakarinig na kami ng huni ng baboy. Sinabihan na nila akong maging alisto at maya-maya lang ay darating na umano ang baboy ramo. Sa isang iglap, nahuli ni lolong isang napakalaking baboy ramo
Ganun na lang ang tuwa ko nang makita ko ang baboy na pasan-pasan niya. Isa itong lalaking baboy ramo na lumalabas ng 2 mahabang pangil. Na kung kakarnihin yon, siguro mahigit 30 kilos ang karne. Ilang sandali pa, may narinig na naman kaming paparating. Si tatay naman ang nag-abang dito. Mga ilang metro ang agwat ng nilalang sa layo namin. Nang tinarget ito ni tatay ng dala niyang palaso, nang bitawan niya ito, tinamaan ang baboy ramo sa binti sa may hulihan. Bigla itong napahinto. At nang aalis na ito ay hindi na ito nakalakad pa, kung kaya't nilapitan na niya ito at pinasan. Niyaya niya na kaming umuwi na. Yung mabigat kong basket na puno ng prutas ay binitbit na rin ni tatay, kaya sobrang saya ko habang naglalakad kami pauwi ng bahay. Pakanta-kanta pa ako habang pababa kami ng bundok. Si tatay at lolo naman ay nangingiti na lamang na nakatingin sa akin. Hanggang sa mapadaan na naman kami sa bahay ng lalaki na nakita namin kanina. Pagdating namin ay wala na ito sa lugar. Ang tanging naroroon na lamang ay ang isang binatilyo na kung makatingin ay tila ba nanghuhubad. Nagpagitna na ako ng paglalakad kina tatay at lolo. Nang tiningnan ni lolo ang lalaki, ngumisi ito sa kanya na tila ba nangungutya. Hindi na lamang pinansin ito ni lolo at nagpatuloy na kami sa paglalakad pa uwi. Hapon na nang makarating kami sa komunidad. Marami na ang tao sa labas ng kanilang mga kubo. Binati naman kami ng mga ito. Maya-maya ay nagsinatingan ng ibang kalalakian na may dalang iba't ibang hayop na kanilang nahuli sa kagubatan. Namangha naman ako sa mga nakita ko ng hapon na yon. Pagdating, kaagad ng kinatay ni lolo ang nahuli nilang baboy ramo. Inihanda na niya yon para may maidala kami ni nanay. Siyempre, masayang-masaya ako ng hapon na yon. Napakarami kong prutas at may karne pa kami. Kinagabihan, pagkatapos kong maghapunan, biglang umiba ang temperatura sa paligid. Biglang naging mabigat at uminit nun. Nang tingnan ko sina lolo at lola, kitang-kita kong nag-iiba-iba ang kulay at uri ng kanilang mga mata. Si tatay ay tahimik lang pero nakikiramdam. Kaya sinabihan ko si nanay na may hindi magandang nangyayari sa labas. Na parang may umaaligid nun. Sinabihan kami ni lolo na huwag lumabas ng bahay. Manatili kami sa loob. Huwag umanong pansinin ang anumang ingay na maririnig namin sa labas ng bahay. Tumango kami ni nanay. Lumabas na si lolo at lola. Ilang sandali pang lumipas, may mga ingay na kaming naririnig na tila ba nagsasagutan sila pero sa lingwahe na hindi namin maintindihan. Kaya wala kaming nagawa ni nanay kung di yung makinig na lamang. Puro angil lamang nung una ang narinig namin pero kinalaunan ay mga hunina ng mga nagsasambwa at naglalaban. Gusto kong buksan ang bintana para manood pero hindi ako pinapayagan ni nanay. Kung kaya't wala na akong nagawa kundi ang makinig na lamang nun. Narinig ko ang boses ni tatay na tila ba galit na galit. Natakot kami ni nanay kasi baka may hindi na magandang nangyari sa kanya. Pero sabi ni nanay, parang hindi naman daw nasasaktan ang boses ni tatay nun. Napanatag ang loob ko. Pero napalitan niyo ng boses na tila ba nanggaling kay lola. At halatang nasasaktan ito. Saglit lang yon. Napalitan ng galit na boses ni tatay at tila ba meron itong inasinta. Ilang saglit pa ay ang boses ng isang nilalang na tila ba pamilyar sa akin noon.
Kung hindi ako nagkakamali, boses yon ng lalaki na nakita namin kaninang umaga noong pumunta kami sa gubat. Sa labas naman ng bakuran ay naririnig namin ni nanay ang mga yabag ng tila ba sari-saring mga nilalang. Pagkatapos nun, narinig namin ang boses ni lolo na nagsasabing huwag silang makialam. Laban yun ng angkan namin. Sumagot ang isa na ang binatilyong kasama ng matanda ang siyang gumagambala umano sa bayan. Doon ko narinig ang galit na pag-angil ni lolo. At ilang sandali pa ay ang paghiyaw na tila ba kasing edad ko lamang na bata. Kasunod noon ay ang pagbabanta ng matanda na kapag may masamang mangyari sa kanila maglolo, ay malalagot sina lolo sa kanilang pamilya. Yun lamang ang narinig ko. Kasunod ay tila ba may tumaga dito na naging sanhi ng pagbulahaw na iyak at halong gigil na pag-iyak ng binatilyo. Maya-maya pa, ilang sandali, katahimikan ng namayani at kasunod ay ang paglakad ng mga kapitbahay at ang pagkatok ni Lola kasama ang isang ali na noon ay naamuyan ko ng hindi magandang amoy. Amoy na kagaya ng kay Lola. Na makita kong sugatan si Lola, kaagad din itong inalalayan ni nanay para makapasok ng bahay. Nang makapasok na, dali-dali kong isinara ang pinto at sumunod na sa silid nila lolo at lola. Hindi ko nakayanan ng amoy pero tiniis ko na lamang gawa ng nag-aalala ako sa kalagayan ni lola noon. Kaagad namang nagsabi ang ginang na wag na kaming mag-alala dahil nasa maayos na kalagayan si lola. Kung maaari ay lumabas na muna kami para maggamot na niya ito dahil bawal ang normal na tao ang gumamot sa kanya. Ang tanging nagawa namin ay magtiwala na lamang. Kaagad na lumabas ng silid. Pero nagtataka kami kung bakit wala pa sina lolo at tatay. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang ali sa may silid ni lola. Sabi nito, maayos na si lola noon. Hintayin na lamang namin kinabukasan at lalabas din ito ng silid. Sa ngayon ay magpapahinga muna ito. Napatanong si nanay kung ano ang pangalan ng ale. Nagpakilala naman ito sa pangalang Dalin. Tiyahin ni tatay na nakatira sa Mindanao. Pero umuwi ito dahil sa nabalitaan niyang kaguluhan sa lugar. Sinabi din ito na kilala na niya kung sino kami ni mama at natutuwa siyang makita kami na hindi natatakot sa kanya. Nagmano ako dito, sabay pag-abot ng kamay ko. Tinanong naman ito ni nanay kung nasaan si tatay at lolo. Ay naman kay lola Dalin, pauwi na umano mga ngayon. Siguro ay dinala nila ang maglolo sa kubo nito at doon na nila lilinisin ang lugar. Ang ibig sabihin ni Lola Dalin na linisin ang lugar ay ang pagsunog ni lolo at tatay ng kubo ng maglolo. Kalahating oras pang dumaan. Nagkikwentuhan kami nila Lola Dalin at mama nang dumating si lolo at tatay. Pumasok ang mga ito at ipinagtimplan na lamang sila ni nanay ng kape. Nagawa sa tinutong na bigas na kung tawagin ay sara-sara. Habang nagkakape, kinuwento ni tatay na dinala nila ni lolo ang mga bangkay sa kubo ng mga ito at doon sinunog. Pero nagbigay din ito ng babala kay Lola Dalin na maaaring yun na ang nagbabantang labanan na mangyayari sa kampo ng mga aswang. Maagang maaga pa lamang, nagpaalam na kami ni nanay kina lolo at lola. Nagpaalam na rin kami kay Lola Dalin at sa iba pa nilang kapitbahay na naroroon. Hinatid na kami ni tatay sa may sakay ng tricycle papunta sa bayan kung saan kami sasakay ng jeep na babiyahe patungong Iloilo. May dala kaming 2 sako ng bigas at karne ng mga baboy ramo.
at kasama na rin ang basket ko na punong-puno ng prutas at gulay. Binigyan din ni tatay si nanay ng pera na may 1,800. Malaking halaga na ito ng mga panahon na yon. Tuwang-tuwa kami ni nanay. Sinabihan namin si tatay na bisitahin kami kung may pagkakataon siyang makabisita. Umuwi kami ni nanay sa syudad na dala-dala ang aming karanasan sa lugar. Tila balikas na sa akin ang pagsasawalang bahala dito. Dahil siguro sa wala namang masamang nangyari sa amin ni nanay noon. Lumipas ang 2 buwan. Dinalaw kami ni tatay para dalhan ng sustento. At nagtuloy-tuloy yon hanggang sa nakapagtapos ako ng high school. At yun na rin ang huling pagkikita namin ng aking lolo at lola.